Magandang araw po. Ngayon ay ika-28 video na natin at pangwalo at huli sa Kingdom Principles. Agad nating saglit na balikan ang mga natapos natin upang sa gayon ay makita natin ang connection dito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral at sa nakaraan ay ang huling napag-usapan natin ay tungkol sa installation of God's Kingdom. Ito yung earthly kingdom. Tinalakay natin ang tungkol sa builder na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang kaharian ng langit ay dumating na rito. Ganito ang sabi ng Lucas 17:20 at 21. Once, on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is in your midst. The kingdom of God is in your midst." Nangangahulugan yan na dumating na ito sa mundong ito. Ang kaharian ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan, pero dapat ay nasa sa ating puso. Huwag tayong umasa na makakarating tayo doon sa walang hanggang kaharian ng Diyos hanggat hindi niya tayo pinaghaharian sa ngayon. Sapagkat kung oobserbahan ninyo, ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay ililipat lamang doon ang mga totoong pinaghaharian ng Diyos sa ngayon. Yung talagang ginawa nilang hari si Kristo sa kanilang buhay. At i-connect ko na naman dyan ang halaga ng pag-aaral sa kanyang mga batas bilang tuntunin sa kanyang kaharian sa ngayon dito sa lupa. Sinabi pa ng Pahayag 1:6, Pahayag 1:6, "And has made us to be a kingdom and priest, to serve His God and Father, to Him be glory and power forever and ever. Amen." Dito ay makikita natin ang dalawang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Ginawa niya tayong kaharian at mga saserdote niya. At ang layunin ay para paglingkuran ng Ama para sa kanyang ikaluluwalhati. Ang kaharian ng Diyos ay nasa mga individual na ipinasakop ang kanilang buhay sa paghahari ni Kristo at hindi lamang siya ginawang tagapagligtas. Ang kanyang pagiging Panginoon at Hari sa ating buhay ay tanda na tayo ay iniligtas niya mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa paglilingkod sa hari. Kaya huwag lamang i-claim ang kanyang pagliligtas o ang kanyang paglipat o pag-alis sa atin mula sa kaharian ng kadiliman. Ang lahat ng yan ay patitibayin kapag tayo ay totoong naglilingkod ng may katapatan at sang-ayon sa ninanais ng hari sa kaharian ng Diyos. Sa parehong topic number 14 ay pinag-usapan natin ang the installation of God's kingdom, na kung saan ang tinalakay naman natin ay the building or the kingdom or the church. The genuine born-again believers are the building of God, the kingdom of Jesus Christ, and it is the church, yung totoong iglesia. At yan ay hindi nakikita sa label ng ating mga iglesia. Sa ating mga karatula, yan ay nakikita sa ating pamumuhay. Gawa 26:17 hanggang 18, sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, "I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me." Bagamat ang tinutukoy dito ay tungkol sa pagparoon ni Pablo sa mga Hentil, yan ay sapagkat nire-reject nga siya ng mga Hudyo. Pero makita natin ang kanyang komisyon mula sa Panginoon na bubuksan ng apostol na ito ang mga mata ng mga tao sa kadiliman, ililipat sila mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, mula sa kapangyarihan ni Satanas sa kapangyarihan ng Diyos,
para makita na totoong sila ay pinatawad sa kanilang mga kasalanan na nangangahulugan ng kaligtasan. Yan ang tunay na iglesia ng Diyos. 2 Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19, nevertheless, God's solid foundation is stand firm, sealed with this inscription: The Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Dito ay makikita naman natin ang isa pang totoong palatandaan na tayo nga ay naging pag-aari na ng Diyos kapag ka ipinapahayag natin ang pangalan ng Panginoon at tumatalikod sa kasamaan. Inaayawan natin ang kasalanan. Yan po ay simpleng palatandaan lamang, subalit yan ay matibay na katibayan na tayo nga ay sa Diyos. At kung ito ay hindi pa man nagaganap sa atin, ay dapat ay mayroon tayong layunin o hangarin na magtagumpay talaga sa kasalanan. Pupunta naman tayo ngayon sa topic number 15. Ito ay hindi natin natalakay, bagamat ito ay konektado dito sa number 14, at ito ay how it is built. How it is built. So tandaan ninyo doon sa una, yung the builder is Christ and the building is the church. Pero alam natin na ang Panginoon ay umakyat na sa langit, naiwan ang kanyang supernatural na katawan, the body of Christ, ang mga totoong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos na siyang pumalit at kasangkapanin ng Panginoon para hugugin ang iglesia, to build the church. At yan ay malalako yung Ephesians 4:11 to 13. Ephesians 4:11 to 13 na sinabi ni Apostle Pablo. He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for the work of ministry, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So diyan ay makikita na natin yung mga gifted na equiper ng Panginoon na sa ngayon ay tinatawag nating fivefold ministry: apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Sila yung mga gifted ng Holy Spirit, at anong kanilang gagawin? To prepare God's people for the work of service. Makikita na naman natin na isa sa mga pinaghahandaan nila ay gawing mga manggagawa ang mga individual na pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo. Hindi sila member ng iglesia na ilagay lamang diyan para maupo, maging membro hanggang sa kanilang kamatayan, kundi sila ay ini-equip para maging manggagawa. At naniniwala ako na ang mga totoong na born again ay willing din niyang sumunod, sapagkat na sa kanila ang conviction at direction ng Holy Spirit. Yan ay upang patuloy at magpatuloy ang gawain ito ng Panginoon Jesucristo. Nakikita ko lang dito na isa talaga sa mga layunin ng mga totoong nagtuturo ay magkaroon ng unity of the faith. Sa pananahan ng banal na Espiritu, katulad nung una na dumating ito sa mga panahon ng mga apostol, ay makikita natin na naglaan sila ng matagal na panahon para turuan ang mga baguhang mananampalataya, at makikita natin na ang kanilang katuruan ay tinatawag na apostles' teaching o apostles' doctrine, na siya nating dapat dala-dala hanggang sa panahong ito. Ang mga apostol ay may tinatawag na forms of teachings, pattern of teachings. Subalit sa ngayon ay makikita natin na napakaraming mga pattern of teaching na ginawa ang mga nauna sa atin, na kung titignan ninyo ay wala na doon sa original. Pinapaniwalaan ko na ito ay mga nakatanim. They are embedded in the writings of the apostles, ang tinatawag na apostles' doctrine, upang sa gayon ang mga mananampalataya ay hindi mailigaw. Sa pamamagitan niyan, kung babasahin ninyo yung mga susunod, ay sinabi niya,
attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Kung ang mga totoong tagapagturo ay merong pattern at ang pattern na ito ay dadalhin sa Christ-likeness ng kanilang mga tinuturuan, yun po ang tunay. Pero kapag ito ay dinadala sila sa pagyaman, magandang buhay dito sa lupa at kung ano-ano pa, mga kapatid, hindi yan ang itinuro ng mga apostol. At kung ikukot ko pa sa inyo ang sinabi ng Apostol Pablo sa verse 14 ay sinabi niya ang ganito, "Then we are no longer be infants tossed back and forth by the winds, by the cunning and craftiness of man in their deceitful scheming." Nagbigay siya ng paalala tungkol sa mga mandaraya na maaari nilang dayain ng mga bata o sanggol ng mga mananampalataya. Pero ang mga tunay na nahubog sa mga katuruan ng mga apostol ay hindi sila madadala ng napakaraming mandaraya sa ating kapanahunan. So ano ang mga gagawin ng mga mananampalatayang ito kung sila ay nahubog ng tama sa mga katulad ng tinuruan ng Panginoon at ng mga apostol? And number one, of course, is proclaiming the gospel, evangelism. Maalala ko yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 10:7 na ganito, "As you go, proclaim this message, the kingdom of heaven has come near." Alam niyo po, yung ebanghelyo ng kaligtasan, yung ebanghelyo ni Kristo ay minsan ding tinatawag ito ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Maalala niyo ba yung sinabi ng Mateo 24, "And when this gospel of the kingdom is preached, and then the end shall come." Pinapaniwalaan ko na minsan ay ginagamit ito nang sa gayon ay paalalahanan tayo na kung ang mga totoong naligtas sa pamamagitan ng ating mga ebanghelyo ay dapat ay papasok din sa paghahari ni Kristo. Hindi yung sila ay naligtas lamang pagkatapos ay wala ng discipleship, inaalis niyan ang pagiging Panginoon at Hari ni Kristo sa kanilang mga buhay. Hindi makatotohanan ang kaligtasan na nangyari sa kanila hanggat hindi sila nagpapatuloy na pumasok din sa paghahari at pagiging Panginoon ng Panginoon Kristo sa kanilang buhay. Sa Gawa 8:12, "But when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women." Marami akong maaaring sabihin tungkol sa bagay na ito, pero ang nais kong ipakita sa inyo ay ang halaga ng bahagi ng mga totoong mananampalataya ay nagiging kasangkapan sila sa pag-aakay ng kaluluwa, evangelism. Sa pamamagitan niyan ay nagiging kasangkapan tayo sa pagtayo o pagtatag ng kaharian ng Diyos. At siyempre, tandaan natin na ang Great Commission ay may dalawang bahagi, soul winning and discipleship, or evangelism and discipleship. Hindi yan pwede puro ka lang evangelism, evangelism, na walang discipleship. Kung ikaw ay evangelist, maghanap ka ng mga totoong mga laga sa mga naaakay mo sa Panginoon. Inaalagaan sila na katulad ng layunin na ibinigay ko sa atin dito sa Efeso 4:11 hanggang 14. Yun ang kanilang layunin sa kanila. Gusto ko lang pansinin natin na sa ating kapanahunan talagang gusto ng marami ay dumami ang miyembro ng kanilang mga simbahan. Nagiging karangalan ito ng mga pastor na ito, pero wala po talagang totoong discipleship. At ang ginagawa nila ay gumagawa sila ng sarili nilang curriculum nang sa gayon ay maitali nila ang mga mananampalatayang ito kuno sa kanilang simbahan ng pakinabangan. Kaya sa halip na tungkol sa kaharian ng Diyos o paghahari ng Panginoon Kristo sa buhay ng mga mananampalatayang ito, ang kanilang mga gagawin at ituturo ay nagdidisenyo sila ng curriculum na magiging kasangkapan sila sa pakinabang ng mga leader na ito. At dahil hindi na rin naman nagsisipaglago sa wangis ni Kristo, hindi talaga madedetermina ng mga taong ito ang
tamang aral na dapat ay ibigay sa kanila. Alam niyo po, marami na rin po akong mga grupo na naitatag na tinuturuan tungkol sa mga batas ni Kristo. Tanungin niyo po sila kung ano ang aming ginagawa doon, ano ang kanilang natututunan at makikita niyo, sinisigurado ko na ipagmamalaki nila ang kanilang mga natututunan sa mga grupong ito. Bukod doon ay walang involved na pera, offering, tithing sa mga gawaing ito. Pero nakakatakot na sabihin yan sapagkat marami nga ay nagtuturo alang-alang sa kanilang pakinabang, lalo na ay pagdating sa pera. Kaya naman marami ay hindi pumapatol sa ganitong uri ng discipleship. Bakit ako magdi-disciple pagkatapos wala man lang akong pakinabang? Bakit? Para ba sa iyo yan? Mga tupa mo ba yan? O tupa yan ng Panginoon? Pinapaniwalaan ko na lahat ng pamamaraan ay binigay sa atin ng Diyos para hindi tayo gumawa ng ating sarili. At nais ko rin sabihin ito, we are employed to the Lord Jesus Christ, not to these people. We are accountable to the Lord Jesus Christ, not to these people. We are serving the Lord Jesus Christ through these people. At kapag kamali ang ating pinaggagawa ay malaking pananagutan sa pinagmulan ng komisyon na ito na inaangkin ng marami na kanilang ginagawa. Basahin ko lang itong nasa Ephesians 2:19 to 22. Ephesians 2:19 to 22. Consequently, you are no longer foreigners and strangers but fellow citizens with God's people and also members of God's household. Build on the foundation of the apostles and the prophets with Christ himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Ang tinutukoy po niya rito ay tungkol sa mga hentil na isinama na sa mga Hudyo bilang gusali ng Diyos. At yan ay makikita natin na ang pundasyon is the apostles and the prophets with Christ Jesus as the chief cornerstone. And that building is a holy temple for the Lord. So makikita natin na dapat kapag tayo ay kasama talaga sa pagtatag ng gusaling ito. Ulitin ko lang na ang bahagi natin ay evangelism and discipleship and doing good to all people. Pero kung titignan talaga natin, ay nagagawa lang natin ang mga bagay nito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tignan niyo po ito. Nang ang Panginoon ay naparito, naging katulad natin, kailangan niya ang Espiritu ng Diyos. Hindi siya pumasok sa ministeryo hanggat sa hindi siya binabaan ng banal na Espiritu sa edad na 30. At nung paakyat na siya sa langit, excited na ang mga alagad na nakakita, nakaranas ng kanyang mga ginawa at nasanay sa kanya, tinuruan niya ng mahigit 3 taon, ay nagugulat nang hindi pa rin sila papayagan ng Panginoon hanggat hindi sila tumatanggap ng Espiritu ng Diyos. Ganyang kahalaga ang pakikibahagi sa pagtayo sa gusaling ito, sa kaharian ng Diyos. Kaya nga't nasabi ko sa mga nakaraan na kung hindi ka talaga totoong na born again ay kung ano-ano ang gagawin mo diyan, at isa sa mga dahilan ay sapagkat gusto mong magkamit ng karangalan sa iyong pangalan. In evangelism, you cannot soul win without the Holy Spirit. It is the Holy Spirit convicts the unbeliever through the power of that gospel, the truth, the gospel of truth. Yun ang kanyang sword of the Spirit. And in discipleship, it is through the power of the Holy Spirit na ang dapat gamitin ay ang curriculum na sinabi ng Panginoon, teaching them to obey all that I have commanded you. At kung titignan naman natin, that all these things shall be done through the gift of the Holy Spirit. Yung service natin na tanggap ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang kaloob. Everything in the kingdom of God must be done through the Spirit of Christ. Kaya nga't sinabi niya, apart from me, you can do nothing.
At sinabi naman ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Meaning, that is the Spirit of Christ. Punta na tayo dito sa ating susunod na talakayin. At mapapansin nyo na unti-unti ay papunta na tayo doon sa dulo sapagkat ito na nga po ang panghuling video natin tungkol sa The Kingdom Principle. At ang topic number 16 natin, the removal of all unworthy. The removal of all unworthy. Lilinisin na ng Panginoon ang lahat ng hindi karapat-dapat sa kanyang paghari. Pero gusto kong gamitin ito sa inyo mga kapatid. 1 Peter 4:17. 1 Peter 4:17 at isama na natin ang verse 18. For it is time for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome be for those who do not obey the gospel of God? And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and sinners? So makikita natin na ang pag-aalis ng Panginoon sa hindi karapat-dapat sa kanyang kaharian ay magpapasimula dito at yan ay magpapasimula sa kanyang tahanan, sa tahanan ng Diyos, sa buhay ng mga mananampalataya. Judgment will begin in the household of God. At ang tanong ay pinapaniwalaan ba natin ang sinasabing ito ni Apostol Pedro na ang paghatol una sa lahat ay gagawin ng Diyos sa kanyang sambahayan. Pansinin niyo ito mga kapatid, maliit lang ito na bagay pero yung sinabi niya rito na ganito, and if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Ano ang pinupunto ko diyan? There is a gospel for salvation, there is a gospel for the church. Ano yung gospel for the church? Ang gospel for salvation is gospel for justification. Ang gospel for the church is the gospel for sanctification. Na nangangahulugan yan na patuloy tayong nililinis, sinasanctify, pinababanal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pero nakikita ko rito na marami ay umaayaw sa sinasabing ito ni Pedro sapagkat sinabi niya, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? Na nangangahulugan na maraming nakikinig sa mga salita ng Diyos, subalit hindi nila ito isinasagawa. E nagbibigay siya ng babala. Hindi niya sinabing, it is easy to be saved. Ang sinasabi niya ay, it is hard for the righteous to be saved. What will become the ungodly and sinners? Meaning, these are people possibly in the church, but they are ungodly. They are sinners. They do not want to obey the laws of the King Jesus. Hebrews 12:26-27. Hebrews 12:26-27. At that time his voice shook the earth, but now it has promised. Once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Babala ito sa mga mananampalataya na ang Diyos ay gagawa. He is going to shake not only the earth but also the heavens. Meaning gagawin niya ito para salain ang kanyang iglesia. At kung titignan natin, ang sinasabi niya ay parang katulad ng parable sa Matthew 7:24-27 tungkol the wise and foolish builders. Na doon at dito ay makikita natin na pinapadaan ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod sa pagsubok at tinitingnan niya kung sino talaga ang matibay at matatag na mga nagsasabuhay sa kanyang ninanais. Gusto ko lang sabihin ang katotohanan ito, na nung dumating ang pandemya, ay nakita natin ang isang katotohanan na ang daming mga nagsasabing mananampalataya ay nakawala sa gawain ng Diyos. At yun yung mga nakikita ko na tila nalaglag sila sapagkat hindi makatotohanan ang kanilang mga puso sa Panginoon.
hindi sila matatag sa kanilang pananampalataya. At minsan ay hindi yung mga simpleng tao, mga miyembro ang masisisi sa mga bagay na ganito, kundi yung mga tagapagturo na hindi sila inilalagay at pinagtitibay o hinuhubog sa mga totoong salita ng Diyos. At alalahanin niyo diyan yung talata kanina mula sa aklat ni Timoteo na sino mang umaangkin na siya ay sa Panginoon must depart from wickedness. Maalala ko lang din diyan yung sinasabi sa aklat ng Pahayag 22, talatang 11, at ito ay nais kong basahin sa atin. Sinabi, "Let those who does wrong continue to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does right continue to do right. And let the holy person continue to be holy." Dito ay nakikita ko na ang Panginoon ay tila nagsasawa na sa mga tao na ayaw umalis sa kasalanan. At kung papansinin ninyo ay tilang ipinaubaya na sila, pinabayaan na sila sa kanilang landas tungo sa kanilang kapahamakan, pero makikita naman natin ang kaibahan ng mga tutong para sa Diyos, para sa kanyang walang hanggang kaharian na sila ay nagpapatuloy sa kabanalan. Ngayon, pagkatapos linisin ng Panginoon ang kanyang iglesia at patunayan kung sino ang kanya at sino ang hindi kanya, ang susunod na gagawin ng Panginoon ay hahatulan ang lahat at siya ay magpapasimula sa sanlibutan. Kaya pupuntahan natin ngayon ang mga tinatawag na paghatol, the judgments, the judgments. At alam natin na ang aklat ng pahayag ang nagpapahayag sa atin ng mga bagay na ganito. Ano ang nalalaman mo tungkol sa judgment? Ano ang gagawin ng Panginoon? Saan siya magpapasimula? Nakita natin na siya nagpasimula na sa kanyang sambahayan una sa lahat. Ano ang kanyang isusunod? At kung titingnan ninyo ang aklat ng pahayag, ang kanyang isusunod ay ang sanlibutang ito. Ang Babylonia. Ano yung Babylonia? Sa aklat ng Pahayag 18, basahin ko po itong 4 at 18 na ganito ang kanyang sinabi. Revelation 18, 4 and 8. Ulitin ko po, Revelation 18, 4 and 8. Sinabi doon, "Then I heard another voice from heaven say, 'Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues. Therefore in one day her plagues will overtake her. Death, mourning, and famine, she will be consumed by fire. For mighty is the Lord God who judges her.'" Ang nais kong ipakita sa inyo rito, mga kapatid, ay ang paghatol ng Panginoon sa tinatawag na Babylonia. At itong dalawang babaeng ito, ang Babylonia at ang Hor, yung patutot, ay sumisimbolo sa dalawang bagay. Ang malaki ay itong tinatawag na Babylon, which is, I believe, the economic system of the world. Economic system of the world. Na kung titingnan ninyo ang paghatol ng Panginoon, ay talagang sisirain niya ito. At kung papansinin niyo ang nangyari sa panahon ng pandemic ay tila tumigil pansamantala ang lahat. Mukhang magkukulaps na ang lahat. Pero sa tingin ko yun ay paalala pa lamang ng Diyos sa mga tao. Pero sa ngayon ay nakikita naman natin na muli ay bumabalik ang mga tao at nakikita natin na ang tao ay hindi talaga nabababalaan at pinapaniwalaan ko na gagawa muli ang Diyos para tuluyan na itong pabagsakin katulad ng kanyang sinasabi rito. Ulitin ko ito ay tungkol sa kalakalan sa mundong ito. That is the Babylon the Great. At ang nakikita ko doon sa pangalawa ay yung religious system of the world. Pero kung titingnan natin sa gagawing ito ng Panginoon, there will no longer be business that will thrive or succeed. At kapag kaya na nangyari, talagang magkakagulo na ng todo-todo. And isang bagay na pansinin ninyo na mahalaga, God is calling His people from this state sa ganitong kalalagayan
na nangangahulugan na maraming mga mananampalataya na pasok sa ganitong sistema. Makamundo sila. At kung titingnan natin, ang babalang ito ng Panginoon, kapag hindi sila umalis o tumigil, ay kasama sila sa mapapahamak. Ang tanong ay, ibinibilang ba natin na kasalanan ang pakikibahagi sa ganitong kaisipan ng mundong ito? Kung hindi yan kasalanan, ay hindi paaalisin ng Panginoon ang kanyang mga pinili sa ganitong sistema o takbo ng mundong ito. Pero ang gusto kong makita natin, yan ang pangalawa na hahatulan ng Diyos. Ang una ay ang kanyang iglesia, pero yan ay paglilinis ng Diyos. Ang pangalawa ay ang kalakalan ng mundong ito. Kapag ito ay winakasan na ng Panginoon, ay talagang mananangis ang lahat ng mga tao, lalo na yung walang Diyos na totoo sa kanilang mga puso. However, mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo na ang iglesia na totoo ay wala na sa panahong ito. Kaya lamang sinasabi ito ng Panginoon ay sapagkat sa panahong ito ay mayroon pang mga mananampalataya na ganito ang kanilang puso't kaisipan, mga kaabalahan sa mundong ito. Pero sa panahon na ito ay hahatulan ng Diyos, wala ng kanyang iglesia rito at ang totoo ay kinuha niya na bago maganap ang mga bagay na ito. Ang susunod na paghatol na gagawin ng Panginoon ay ang paghatol niya sa mga kasangkapan ng dyablo. Mga pangunahing kasangkapan ng dyablo, ang Antikristo at ang bulaang propeta. Ganito ang sabi ng Pahayag 19 verse 20. But the beast was captured, and with him the false prophet who had performed the signs on its behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped his image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. So diyan ay makikita natin na ang isusunod na hatulan ng Panginoon ay ang mga taong ito na binenta ang kanilang kaluluwa sa dyablo para maging kasangkapan niya. Sila ang mga naging malaking asset ng dyablo sa mundong ito, at kung titingnan ninyo, sila ay itinapon sa lawa ng naglalagablab na asupre na buhay. Hindi sila namatay, na itinapon doon. Sila ang unang-unang populasyon ng lawa ng naglalagablab na asupre. Tandaan nyo ang katotohanan ito, mga kapatid. Ang impyerno at lawa ng naglalagablab na asupre ay magkaiba. Sapagkat sa chapter 20 mamaya ay makikita natin na maging ang impyerno ay itatapon sa lawa ng naglalagablab na asupre. Ang lawa ng naglalagablab na asupre ay tinatawag na pangalawang kamatayan, at ang unang makakaranas diyan ay ang bulaang propeta at ang Antikristo. Pinapaliwalaan ba ninyo yan? Kung hindi, isipin niyo ito, mga kapatid. Naniniwala ba kayo na may mga hindi namatay na pumunta sa langit? Sino sila? Si Enoch at saka si Elijah. Mga hindi namatay na inakyat sa langit. Ngayon naman ay may dalawang tao na hindi namatay na itinapon sa lawa ng naglalagablab na asupre. At ano ang ibig ko sabihin dyan? Kung paano may mga buhay na dinala sa kaharian ng Diyos sa walang hanggan, ay mayroon ding mga buhay na hindi namatay na itinapon sa lawa ng naglalagablab na asupre. Nandito tayo sa panahon ng paghatol. Inaalis ng Panginoon ang lahat ng hindi karapat-dapat sa kanyang paghahari. At anong susunod? Sa Revelation 20 verse 7 to 10, ganito ang kanyang sinabi. Then the 1,000 years are over. Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In number they are like the sand of the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur. There the beast
and the false prophet had been thrown, they will be tormented day and night forever and ever. Dito naman ay makikita natin na pagkatapos ng tinatawag na millennial reign ni Christ, pagkatapos subukan ng Panginoon ang mga tao na pagharian, at para magawa yan ay ibinilanggo si Satanas kasama ang kanyang mga demonyo, at ang mga tao ay napilitang sumamba sa paghahari ni Kristo doon sa Jerusalem. Pero pagkatapos pakawalan si Satanas ay makikita natin na agaran niyang dinaya ang buong mundo. Muli na namang dumami ang tao sa panahon na yan, pero saglit lamang na dinaya ng dyablo. Pero ang nais kong makita natin at ang pinag-uusapan talaga natin dito ay tungkol sa paghatol ng Diyos kay Satanas at lahat ng kanyang mga demonyo. Dito ay tuluyan silang itatapon sa inihanda ng Diyos para sa kanila, ang lawa ng naglalagablab na supre. Kung hindi ako nagkakamali, ay ito yung sinasabi ng Panginoon sa Mateo 25:41 na ang lawa ng naglalagablab na asupre ay inihanda para kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Pero kung titignan natin, ay nauna pa ang bulaang propeta at ang Antikristo sa kanya sa lugar na yan. Mga tao na nilalang ng Diyos na una pa kaysa sa pinaghandaan ng Diyos para sa lugar na yan. Bahala na kayo mag-isip kung ano ang implikasyon yan para sa atin, para sa mga tao na ayaw sumunod sa Panginoon. Ang susunod ay makikita natin ang paghatol ng Diyos sa lahat ng tao. Basahin ko ang Revelation 20:11-15. Revelation 20:11-15. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that they were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they have done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found in the book of life was thrown into the lake of fire. Una ay nais kong makita natin ang mga katotohanan ito. Sino kaya ang nakaupo sa trono? Malala kung sinabi ng Panginoon na ang anak ng Diyos ay binigyan ng karapatang humatol sa mga tao sapagkat siya ay anak ng tao. Nakangahulugan nito na ang nakaupo sa trono sa panahon ng paghatol na ito ay ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. At meron akong naiisip na katotohanan dito na nung sabihin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, "Don't you know that you will judge the world and the angels?" Ay naniniwala ko na bahagi o kasama ng Panginoon sa paghatol na ito sa mga tao ay ang mga mananampalataya. Walang detalye pero nabanggit ang bagay na yon sa unang Korinto Kabanata 6. Isang bagay pa na nais kong pansinin ninyo na ang paghatol na ito ay magaganap doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Sapagkat kung papansinin ninyo ay aalisin na ang langit at lupa sa panahon na ito. Sinabi, "The earth and the heavens fled from His presence, and there was no place for them." At isang bagay pa, na itong mga hatulang ito, mga dati nang namatay. Mga hinatulan na sapagkat sinabi ng Hebrews 9:27, "It is appointed unto man to die once and then immediately the judgment." At ang ibig sabihin yan, alam na ng Diyos kung saan papunta ang mga taong ito. Pupunta sila sa kanilang nararapat na destinasyon. Katulad ni Lazarus at ng mayaman. They were judged, but during the final judgment, na tinatawag ng marami na white throne judgment, lahat ng mga namatay, saan man sila nandoon,
Kahit ang mga nasa impyerno ay ilalabas sila ng mga ito upang haharap sa final judgment na ito. Bakit kaya gagawin ito ng Panginoon? Sapagkat siya ay fair. At alam ba ninyo, nagagawin ito ng Panginoon dahil ang totoo ay marami ang reklamador. Katulad ng nalalaman natin sa Matthew 7:21 to 23. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Have we not cast out demons in your name? Have we not done many miracles in your name? But I will tell them plainly, sabi ng Panginoon, away from me, you workers of iniquity. Nakakatakot lang sa mga talatang yan sapagkat kung titignan natin ay tila mga preacher ang tinutukoy ng Panginoon. They cast out demons, they did many miracles, they prophesied, meaning they preached, they teach, but they continued in sin. At saan ang kanilang destinasyon? Dito ay makikita natin, magugulat sila na ang kanilang pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Bakit? Malamang ay binura sapagkat yan ay makikita naman natin na may pambura si Lord sa Revelation chapter 2 and chapter 3. I will blot out your names from the book of life. O kaya ay hindi talaga naisulat ang kanilang mga pangalan doon sapagkat sila ay kasangkapan. Pero ang punto ko rito mga kapatid, ipoprove ng Diyos na ang kanyang gagawing paghatol at pagdala sa kanila sa kanilang eternal damnation ay with justice and fairness. Gagawin lang ito ng Panginoon para ipakita sa kanila at sila'y mapapahiya sa kanilang pagtanggi na mabuhay para sa anak ng Diyos. Dito ay makikita natin na hindi totoong lahat ay tanggap ng Diyos. At alam nyo, ang totoo, hindi naman kulang ang Biblia para ipakita sa atin kung sino ang tatanggapin niya at ang hindi niya tatanggapin sa kanyang walang hanggang kaharian. Paulit-ulit ko nang binabanggit sa atin dito na sa panahon na ito ng judgments ay tapos na ang lahat ng paghahanda. Wala nang chances dito pagharap mo sa Diyos. Ang chances natin ay ngayon at tayo ay may hininga pa sa mundong ito, nabubuhay pa. At kapag kaya ay pinakawalan natin, pinabayaan natin, ay walang magagawa ang Diyos dahil sa ating kakulangan ng pananampalataya. Ulitin ko, ang Biblia hindi nagkukulang sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Halimbawa, ang unang Korinto 6:9-10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga mapaglasing, mandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pag inisip niyo yan, huwag niyo isipin ang mga batas ni Moises. Mga hentil tayo na nabuhay sa New Covenant. Sa batas ni Kristo, ang nangangalunya ay sa pamamagitan ng mata. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pag-uuna sa mga bagay kaysa sa Diyos. Yan ang mga isipin natin. Pero yan ay mga babala na ang mga taong ito ay malinaw na sinabi, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Galatians 5:19-22. But the works of the flesh are obvious. Mga gawa ng laman. Pag nagpatuloy ka dyan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pahayag 21:8. Ang dami nito sa Biblia mga kapatid. Ang problema natin ay ini-ignore natin, ino-overlook natin sapagkat dinadaya lang natin ang ating mga sarili. Alam niyo ang totoo? Marami akong napapansin sa mga tinuturuan ko na hindi na sila nababalaan. Nakikita ko na ang hangad lamang nila ay maganda ang kanilang imahe sa kanilang mga kapwa. Yun lang ang inaalagaan nila, ang kanilang reputasyon sa ngayon kaysa sa sila ay magsisi at magsipagbago. At tungkol naman kung sino ang makakapasok sa karya ng Diyos ay hindi rin nagkukulang ang Biblia. Marami na rin akong naibibigay sa inyo. Kapag ikaw ay nagpursige sa wangis ni Kristo, malaki ang advantage mo sa mga hindi natututo at hindi nakapakinig sa mga katotohanan ito.
Pero basahin ko itong pahayag 19:7 hanggang 8. Pahayag 19:7 at 8. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Kayo na ang bahalang pumansin sa mga bahagi ng mga mananampalataya rito kung ano ang kanilang mga ginagawa at bakit sila ay karapat-dapat sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Pansinin nyo lang na ang bride ng Panginoon ay may ginagawa, nangangahulugan na yan ay mga tao, mga mananampalataya na pinagaharian ng Panginoong Jesucristo. Pahayag 12:11, gusto ko ring basahin ito. They triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Matitinding katotohanan ang inihahayag dito, mga kapatid. Unang-una ay naligtas tayo sa habag ng Diyos sa pamamagitan ng kabayaran ng ating mga kasalanan sa dugo ng kordero ng Diyos. That is the first stage of our salvation. Salvation from the penalty of our past sins. Pero meron siyang kasama. And by the word of their testimony. Ano ba ibig sabihin yan? By the word of their testimony. At kung titingnan nyo ang sinulat ng mga apostol, lalo na kay Juan, John the Beloved, ang tinutukoy niya dyan, yung word of their testimony is that they believe that Jesus came in the flesh. Na ang ibig sabihin, si Kristo na nabuhay na katulad natin, nagkatawang tao na buong buo, at pinanahanan ng Espiritu ng Diyos ay nagtagumpay laban sa kasalanan. At dahil tayo ay umaangkin na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, ay inaasahan ding magtagumpay sa anumang uri ng kasalanan. Oo nga naman, ang daming nagsasabi, tao lang po. Bakit? Anong ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay mo? Matigas lang talaga ang ulo mo. Ayaw mong maniwala na kaya kang baguhin at pagtagumpayin ng banal na Espiritu kung ikaw ay magpapasakop sa Kanya. At isang bagay pa, sabi niya, they did not love their lives so much as to shrink from death. Mahal mo ba ang iyong buhay? Kung mahal mo ang iyong buhay, pagkatiwala mo sa Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, ang sino mang nagsisikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. The only way to preserve our life is to entrust it in the hands of the Lord. But in trying to save our lives by our own works and capacity, ay lalo nating mawawala ang ating buhay. Nagawa ito ng mga apostol. Hindi nila kinatakutan ang kamatayan. Hindi sila nagsikap na iligtas ang kanilang mga buhay sa banta at sa kahirapan sa mundong ito. They entrusted everything to the Lord and their lives was secured in Christ Jesus. So ano ang gagawin ng Panginoon pagkatapos na alisin ang lahat ng mga hindi karapat-dapat? At siyempre, kasama na diyan ang pag-alis niya sa lumang langit at lupa, nabanggit na kanina pero muli ay babanggitin dito sa Revelation chapter 21. So anong gagawin ng Panginoon pagkatapos niyan? Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 1:9 at 10. Ephesians 1:9 and 10. He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to put into effect when the times reach its fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Diyan ay makikita natin na sinasabi ni Apostol Pablo na yung mga tagalangit at tagalupa ay pag-iisahin daw ng Diyos sa ilalim ng kanyang anak o Mesyas na si Kristo. Efeso 3:14-15. Ephesians 3:14 and 15. For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. Ano po ang pinupunto ko sa mga talatang ito na binabasa ko sa inyo? Na darating na sa panahon na pag-iisahin na ang
mga tagalangit at tagalupa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nyo sa bagay na yan. Pero naniniwala ako na magkakaroon ng iisang kaharian ang Diyos. Mayroon lang akong maalala na katotohanan sa mga nabanggit ng Panginoon. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay magiging katulad ng mga anghel. Bagamat ang tinutukoy niya ay tungkol sa pag-aasawa, pero nais ko yung idea na tayo ay maging katulad ng mga anghel sa walang hanggan, na wala ng pag-aasawa at hindi na mamamatay sapagkat tapos na ang bilang na kailangan ng Diyos. Hindi na siya magdadagdag sa langit. Kaya yung mga kaisipan na magkakaroon ng panganganak sa langit, mga karnal na kaisipan ang bagay na yan. Pagkatapos pag-isahin ang lahat ng mga bagay nito, sabi pa sa 1 Corinthians 15:24. Ito ang topic number 17. Turning over the kingdom to God the Father. Turning over the kingdom to God the Father. 1 Corinthians 15:24. Then the end will come when He hands over the kingdom to God the Father after He has destroyed all dominions, authority, and power. Ulitin ko po, sabi niya, then the end will come when He hands over the kingdom to God the Father after He has destroyed all dominion, authority, and power. So, isasubmit ito ng anak sa ama. Pero basahin ko lang din itong sinabi ng Revelation 11:15. The seventh angel sounded his trumpet and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of the Lord and His Messiah, and He will reign forever and ever. So pupunta tayo sa topic number 18, the establishment of God's eternal kingdom. Pag binasa natin ang Revelation 21:1-3, ganito ang kanyang sinabi, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. And there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard the loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is among God's people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. So ang sinasabi niya rito ay inalis na yung lumang langit at lupa at ang Diyos ay naglagay ng bagong langit at lupa. Ang binibigyan ng ilang description ay ang bagong globo na ito, mundong ito, earth na ito, na kung papansinin ninyo ay ibababa ng Diyos ang kanyang gusaling inihanda, ang kanyang bagong Jerusalem na nandoon ang kanyang trono at siya ay mananahan sa mundong ito. Ito ang gusto kong makita natin sa katotohanan ito, mga kapatid. Naiiwanan ng Diyos yung kanyang heavenly kingdom, pero yung kanyang trono na nandoon sa bagong Jerusalem ay ibababa niya sa mundo ng mga tao. Kaya yung tinatanong ko noon pa sa inyo, will there be a divided kingdom? Maiiwanan ba ang mga anghel na hindi nagrebelde sa Diyos sa langit? Ano sa tingin ninyo? At sa akin ay makikita natin na dito sa bagong kaharian sa walang hanggan ay pagsasamahin ng Diyos ang mga taga-langit at taga-lupa. Pero ang sinasabi ng Biblia na maghahari na kasama ng anak ng Diyos ay ang mga kapatid niya, mga katulad niya, kaporma niya, walang pakpak. Hindi ko alam kung ano magiging papel ng mga anghel. Pero ang mahalaga ay makita natin na naibalik na ng Diyos ang bilang na nais niya nung una nagpapasaya sa Kanya, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya sa walang hanggan, na alis na yung mga rebelde at wala nang makakapasok na rebelde dito sa Kanyang kaharian sa walang hanggan. At makikita naman natin dito na yung Kanyang eternal kingdom is not a heavenly kingdom anymore.
eternal kingdom is not a heavenly kingdom anymore. It will be an earthly kingdom sa bagong mundo na ilalagay niya. Translated from heaven, yung New Jerusalem city with His throne, and He will dwell with God's people, not angels. God's people. Pero hindi ko dinidiscredit ang mga anghel, mga kapatid. Ang punto ko lang diyan ay pag-iisahin ng Diyos ang kanyang kaharian sa walang hanggan na ang mga populasyon ay may mga 6 ang pakpak, may mga 4 ang pakpak, may tagalawang pakpak, at may mga walang pakpak na katulad ng anak ng Diyos. Ang isang bagay lang na ipinagtataka ko rito, na sinasabi ng Biblia, the Son will turn over everything to the Father. Pero meron ding sinasabi na ang Ama ay ilalagay ito sa ilalim ng pamamahala ng kanyang bugtong na anak. Pero huwag kayong mag-alala, the Son and the Father are one. At walang conflict sa kanilang dalawa. Kung anong pag-aari ng Ama, pag-aari ng anak. At kung anong pag-aari ng anak, pag-aari ng Ama. At walang pagmamataasan sa kanila, kaisipan lang ng carnal na tao na hindi nila maisip ang mga katotohanan ito. Basahin ko pa itong Revelation 21:7-8. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children. But the cowardly, the unbelieving, the vile, and the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. So dito ay minsan pang pinaalalahanan tayo ng Diyos kung sino ang magmamana ng kanyang walang hanggang kaharian at kung sino ang hindi. Ulitin ko lang itong verse 8. But the cowardly, duwag ka ba? Hindi mo pinaninindigan ang katotohanang napapakinggan mo, isa kang duwag. Nangingimi kang sabihin ang mga katotohanan sa mga tao, isa kang duwag. Hindi tayo naghahanap ng away, pero hindi tayo duwag para sa ating sariling reputasyon at para sa karangalan ng Diyos. The cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Pero ang sinasabi naman ng verse 7 ay ang mga mananagumpay. One of the keywords of Revelation is victorious or overcome. Ano yung mga dapat nating pagtagumpayan, mga kapatid? Kasalanan, yan ay ating sarili. Kagustuhan ng ating mga laman. Pangalawa ay ang sanlibutan, na hindi tayo makasanlibutan. Ang pangatlo ay ang Antikristo, ang espiritu ng Antikristo at ang bulaang propeta. We must have to overcome them. And number 3 is Satan. We must have to overcome all the works of the enemy in our lives. Revelation 22:1-5. Revelation 22:1-5. Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and the Lamb down to the middle of the great street of the city. On its side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of the lamp of the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. Mga kapatid, kayo na ang bahalang tumuklas sa mga bagay na inihayag sa atin sa mga talatang ito kung ano yung walang hanggang kaharian ng Diyos. Huwag kayong maging excited sa mga bagay-bagay na nandoon. Nakaka-excite talaga yung mga yon. Pero ang higit na dapat ay maging excited tayo ay makita na natin ng mukhaan ang lumalang sa atin. Ito ba talaga ang pinapangarap natin o ang pinapangarap natin ay yung mga gantimpala natin
sa kanyang walang hanggang kaharian kaysa sa siya na pinakasentro at inayawan ni Satanas. At nais kong sabihin ang katotohanan ito, na dapat ay iayos mo ang iyong puso na ang hangarin mo ay ang manlalalang kaysa sa kanyang mga nilalang. Ang hari kaysa sa kanyang kaharian. Ang pakinabang kaysa sa nagbibigay ng lahat ng pakinabang at kagalakan. Siya ba talaga ang hangarin mo sa walang hanggan kapag ka ang ninais mo ay mga bagay-bagay lamang maliban sa Kanya, nanganganib ka na hindi makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. O kaya ay baka magsawa ka na manahan sa Kanyang walang hanggang kaharian. Nais ko lang sabihin ang katotohanan ito na walang ibang kawangis at kamukha ang Panginoon sa walang hanggan, kundi ang mga mananagumpay sa mundong ito sa ngayon. Sila ang mga kasama niyang maghahari sa walang hanggan. They are in the likeness of the King of Kings and the Lord of Lords, and will reign with Him forever and ever. Para sa aking pagwawakas, nais kong basahin sa atin ang huling kabanata at huling talata ng aklat ng Biblia. The grace of the Lord Jesus Christ be with God's people. Friend, you have the grace of God if the Holy Spirit resides in you. But it doesn't mean na hanggang dyan ka na lang. Dapat ay gamitin mo ang mga biyaya ng Diyos na sa iyo, katulad ng sinasabi ng unang Pedro 4:10. At ganoon din naman na umasa ka sa biyaya ng Diyos na yan na siyang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Unang Pedro 1:13, pero higit sa lahat, sumagana sa iyo ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Patuloy nawa na sumagana ito sa atin sa ating pagtatapos sa pag-aaral ng The Kingdom Principle. We saw that it was a heavenly kingdom. Now it will become an earthly kingdom. It is from kingdom to kingdom. God bless us all.